si Lord lahat ang may dahilan ito. So, but before I share with you, I'd like you to please pray with me in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Father in heaven, in the name of your Son, sa oras na ito, nais po namin ilalagay sa iyo ang dapat namin gawin. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang bawat isang nananalig po ngayon na makapakinig at makaunawa ng bawat salitang mamumutawi sa aking mga labi. Ikaw po siyang aming hinihirang at tinataas sa gawain ito. Nawa, ang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng lalong karangalan sa iyong pangalan. At inahandog po namin ang bawat oras, minuto, segundo, na kung saan kami po narito at naglilingkod sa iyo. Nasaan namin na di mo kami bibuli at pagkakaloob sa amin ang pamarin ng Panginoon sa purpose na ito. Lalo na ako po'y pinadalaman sa kasagawa nito kaya Lord, pamili mo po ako ng lubusan, gawin mo ako ng puspusan, lubus mo ang kapamilihan sa inyong lingkod upang ako po ay makapagsalita ng pagkapang at kabangayan. At nawa maunawamin lahat ang kanilang mapapakinggan. Maunawamin lang sa kanilang pangunawa, Panginoon, kung bibigyan ko sila ng ibang karunungan upang ang lahat ng ito aming i-treasure sa aming mga puso. Isama mo talaga namin sa iyong pangalan. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. The Father, the Lord. Lahat siya po. Kaya po ko nandito. Narinig ko ba yung karadyo? Okay, ako po ay 32 years nang nagsisibig kay Lord. At nung umpisa, ang mother ko po ay bahagi na ng community sa Malaya. Kasama ng mother nila. Brother Ray, at saka ang kapatid ko, kasama ng mother ko. That was many years ago. I think more than 35 years siguro. Dahil 32 years na akong nag-iisip ngayon, pero more than 32 years na mami ko involved. I think, hindi ako nagkakamali na until 75, my mom was already serving the Lord with my brother Eric, who was then a student in San Pedro, and teenager pa rin katulad ni Ray. So ngayon ay meron silang pamilya at ako naman ay naglilingkod na rin ngayon sa Panginoon. At tulad ng sinabi ni Brother Ray, napakahirap ko noong talagang sumama sa ganitong gawain sapagkat ang feeling ko, paniniwala ko, hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan kasi pinagyayabangan ko mother ko na. Alam ko naman lahat kasi hindi ako nagte-test ng theology sa USC dahil palagi na-exempt ako sa religious classes namin sa theology. And then, bilang yun, marami akong novena, so sabi ko, tama na siguro yun. Saka araw-araw din naman ako nagsisimba, araw-araw naman ako nag-rosal. So, I thought like, tama na yun. And it was enough. But then, I realized na hindi, no? Marami pa akong dapat na baguhin. In fact, kailangan baguhin talaga ang buhay ko. Maraming bulok, maraming sira-sirang bahagi ng buhay ko na kailangan ayusin ang Panginoon. So, I'd like to thank the Lord for the opportunity that He has given me na 22 years now. My mom has been used by the Lord, and now her son, her daughter and her son, si Eric, ay ginagamit din ng Panginoon. Katulad din ito, mga kapatid, ginagamit din sila. Nag-ulit rin sila ng community sa Amerika. So, ako naman po ay dating advertising manager of SM Schumart at napakaganda rin po ng trabaho noon, and then I turned into a businesswoman. Maganda rin po ang negosyo ko, at ito po yung mga naging dahilan siguro kung bakit kinakailangan tawagin ako ng Lord dahil I was like a running top, para akong trumpo na paikot-ikot, wala naman direksyon ng buhay ko.
And God is a God of order. He wants to put order in everything, and He wants to put order in our lives. So, dun po, the Lord immediately, when I realized this, inayos ang Panginoon ang buhay ko. So, sa aking karanasan for 32 years, gusto kong ilahad sa inyo na hindi po maaayos ang Panginoon ang buhay natin kung first kailangan po mag-surrender tayo. Kasi po, hindi niya po masasakop ang buong buhay natin kung talagang hindi naman talaga natin binibigay 100%. Kailangan 100%. Kasi kung halimbawa, ang bibigyan natin sa Panginoon ay 50% lang, then the rest tayo may hawak. Nahirapan po ang Holy Spirit na ayusin talaga ang buhay natin. Because the business of the Holy Spirit sa Romans 8 verse 29 is that we may be conformed to the image and likeness of the elders among the sons of Jesus. Kaya, importante po na talagang yung total yieldedness natin, total surrendering sa kanyang pagiging Panginoon ay dapat po mangyari. So, pangalawa po ay nakahanda ba tayo kung tayo po ay magpapaayos ang buhay natin sa Panginoon? Nakahanda po ba tayo na yung sinasabi niya to deny yourself, no? To deny yourself or to forget yourself. Nakahanda po ba tayo sabihin natin maya't maya, may minuto sa segundo na no to self and yes to God. Hindi rin tayo maayos at hindi malalagay sa kaayusan ng Panginoon kung hindi rin tayo nakahanda na magpasa ng krus, to carry His cross daily. So kung hindi po natin kaya itong gawin, then mahihirapan po ang Holy Spirit na ayusin ang buhay natin. Bagamat ito ang kanyang plano, but we still have our free will. Hindi po pwedeng nakawin ang free will sa atin. Kasi yan po ay sarili natin kapasyahan na pinili ng Panginoon. So, hindi po pwedeng pilitin na ng Panginoon sa hindi ng gusto. With my 32 years experiences, alam ko na hindi ako pinilit ng Diyos. I never experienced that my arms were twisted by God and told me by force na tanggapin siya. It was a voluntary, total surrendering of self, no? That God can use us, that God can change us. But yes, He has all the power to change, wala nang iba. Sabi nga sa Jeremiah 2, can we still change the skin of an Ethiopian? Pwede pa bang baguhin ng isang maitim na balat? Sa bagay ngayon, marami ng pagpapabuti ng balat yan. Kapag may pera ka, makapulaputi ko eh. Pero yan, pero lahat. Pero hindi na natin kailangan si Pedro. Ngayon ba? Ako kanina, tinatanong ako, ikaw ba 66 years old? Kasi, ano ba yung sekreto mo? Ikaw ba wala talagang ginawa sa mukha mo? Sabi ko, wala. Pero ano sekreto mo? Yung kapayapaan ng Lord. Yung joy and trust in God, diba? So, only when I surrendered, only when I was already willing to give up everything, only when I started trusting God and telling God, I am nothing without you. It's only when you say, Lord, I can't make it without you. I'm useless, I'm powerless, I'm worthless, ako'y bali, wala ka. So God's purpose, of course, is the same. That we will all be conformed to the image and likeness of His Son. But His Son has to take up His cross. His Son has to face death on the cross like a criminal. And we too, sinabi ng Panginoon, sa Romans 8, verse 16, we too are joint heir in the kingdom of God. Joint heir, not only in the kingdom but also in the sufferings of Christ as well. So
So in other words, tayo tagapagmana ng kalamitan, kaya mana ng Panginoon, pero tagapagmana rin tayo ng mga pagsubok. Kung ang Panginoon ay hindi nagkasala, o ang Panginoon, anak ng Diyos, ay hinayaan ang kanyang ama na magpasa ng krus, hindi naman dahil sa kasalanan niya, kundi para tayo lahat ay makiligtas. Then, how about us? Are we also willing to be humiliated like Christ? Are you also willing to be persecuted like Him? Are you also willing to be maligned, to be a victim of false accusations? Are we willing to face courts, assaults of the enemy, na magpasa ng krus? Are we willing, brothers and sisters? So the call is so high, the price is costly. To serve God, to wish to serve God is very costly. Hindi din maaaring paguhin tayo ng Panginoon kung if you want to remain, forever, dun sa comfort zone mo, kailangan, you need to make an adjustment. Adjustment na umalis ka dun sa kung saan comfortable ka. No? And that is why these are things that we first have to need to know. And ito rin po yung mga bagay na kaya mo bang bayaran? Because it is so costly, expensive to really follow Christ. I was formerly, as I've said, advertising, promotions, display manager of SM Schumann. I was receiving a very high salary because of binabayaran sa akin yung ideas na bigyan ng pangalan ng SM. I was successful in my career. I had several consultancies during the time promoting companies as well. But that was many years ago. In 1980, I was called by the Lord. This is a Life in the Spirit seminar dito po sa Del Monte Avenue sa San Pedro Bautista, given by Father Polinar. Yun yung mga si Father Polinar. From that time on until today, I still remember na wala po talaga kabalak-balak, never ako nagbalak, hindi ko pinanaginip na one day I will work full-time to Him and speak before people. I never envisioned myself na gagamitin ako ng Panginoon. And in fact, na ako pumunta sa seminar na yun, ay sapilitin pa kasi napakakulit ni Mami. Ang mami ko ay talagang napakakulit. Hindi ako tinantanan magpag-pray over habang nagbibilang ako ng salapi. Kasi hindi pa ako natutulog na hindi ko binibilang ang aking mga kinikita. I have to count my money kasi Diyos-Diyosan ko yun. It was like my salvation. Pagka marami ako kinita, tuwa-tuwa na ako sa gabi. Parang happy na ako. Pero pag nabawasan, kinakita ko, ano ba ito ko yun? So I was, am I free? Hindi. I'm not free. I was imprisoned by my money. And I thank God na from there, He pulled me out from the miry clay. And from 1980, March 22 until today, I'm still growing much more in love with God. Lalong mas mahal na mahal ko si Lord. Lalong mas tumitibay ang pananampalataya ko sa Kanya at lalong excited ako mag-serve sa Kanya. Ako po ay nag-a-advertise pa rin ngayon. Pero hindi na po sa mga kumpanya.
Hindi na rin po ako nag-advertise sa FM. Tagal na. Or, after